maraming iniwang utang. Di ba yun na sinasabi ng mga nagkagaling-galingan? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon po, today's video, aligasyong utang ni Yorme. Siya na mismo guys ang sasagot. Alam naman natin na isa rin yan sa mga binabato sa kanya. Pero bago yan, siyempre huwag natin kalimutan ay shout out ang mga Iskonians forever. Ang dalangin ko po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kaya sa mga Iskonians forever, mabuhay po kayong lahat. At siyempre, love, love, love. So yun na nga guys, dahil nga alam naman natin ang Team Lacuna ay talagang binabakbakan si Yorme pagdating sa usapin ng utang. Diba? Natila ba napakasamang pakinggan. Dahil alam naman natin pag sinabi mong utang, negative yan. So, maraming beses na rin natin yung diniscuss guys, di ba? O binlag, kinontent dito sa ating channel at mga ibang kasamaan natin mga Iskonians vlogger. Pero mas maganda kung si Yorme na muna ang magpaliwanag kung saan nga ba napunta na kung saan yung malaking utang na sinasabi nilang bilyon-bilyon ay nagamit ni Yorme na kung saan nung magkakampi-kampi pa sila, pumayag naman sila guys. Lahat yun, inapprove naman nila dahil napakagandang layunin nga naman yung inutang ni Yorme at alam natin kung saan napunta, pero mas maganda siguro sa bibig na mismo ni Yorme natin maririnig, di ba? Para kasagutan sa mga taong pumupukol sa kanya o sumisira dahil sa utang na to, di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe na rin po. At siyempre, huwag niyong kalimutan ang mag-comment down below pagkatapos po ng video na ipapanood ko sa inyo para maipakita natin guys ang ating suporta at simpatsya ng Team Yorme. Pakita natin ang ating puwersa guys. Para pag maraming nakapanood nito, natural, mas marami ang boboto dahil mabubuksan ng kanilang isip na tama ang ginawa ni Yorme at walang masama sa kanyang inutang dahil para sa taong bayan. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Pilipinas, God first. Maraming iniwang utang. Di ba yun na sinasabi ng mga nagkagaling-galingan? Oh. Ayun din ang sinasabi. Marami raw akong iniwang utang. Sige. Gusto niyo malaman yung sagot? Gusto niyo sa akin yung mismo marinig yung sagot? Okay. Tanong. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. Hindi ko alam. Baka dalaga pa kayo na eh. Anak. Apo. So, meron kayong pamilya. Tama ba? Tanong, kapag walang makain ang anak mo, gagawa mo ng paraan? Gagawa mo ng paraan? Pag walang madede ang apo mo, gagawa mo ng paraan? Iraraos mo? Itatawid mo? Totoo ba ang kasabihan bilang isang ina, bilang isang ama, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo? Totoo yun? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila noong pandemya. Umaasa ang 2 milyong bibig sa ating lungsod. Bakit? Tingnan natin, siyasatin natin, mapagpanggap tong mga to eh. Nung araw,
Nung natalo yung Katunggali ko, walang pera ang syudad. Nakarinig ba kayo sa akin ng reklamo? Never. Why? I took already the responsibility. And that office, kasama doon, responsibilidad, pagkukulang, at mga magagandang ginawa. Tama, mali? Pasan ko na lahat yun. Never complain. Kahit wala tayong pera. Pero, sa umpisa pa lang ng termino natin, lumilinis ang Maynila, nagkakagobyerno ang Maynila, nagkakapera ang Maynila, boom! Pandemya. Hindi ko naman mahuhulaan na magkakapandemya. Ano naging epekto ng pandemya? Buong mundo, wasak ang ekonomiya. Amerika nangutang, Pilipinas nangutang, iba't ibang bansa nangutang. Bakit? Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Ba't hindi nyo ko narinig? Ni minsan, pinapanatag ko ang tao. In fact, siyasatin ninyo, lockdown, 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single day. Not a single night. Ni isang gabi, uuwihan ko lang yung 5 anak ko. Uuwihan ko lang, pwede ko namang gawin. Ni isang araw, ni isang oras, hindi ko inuwihan ang pamilya ko. Bakit? May nag-aalalang 700,000 families, 2 million mouth kung ano ang gagawin sa kanila ng pamahalaan. Kaya hindi ako mapagkakatulog. Nasaan ako natulog? Sa City Hall. Ano nangyari? Ano sabi ko sa mga taong bayan? Nay, tay, lolo, tola, sa Facebook ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. May awa, Diyos, makakaraos tayo. Pag wala na akong mabenta, wala na akong mautangan, nakita nyo tong relong to, itatas ako to kitang munting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Buwan-buwan, nagkaroon ng food box. Hindi pa naubos yung food box. May dumarating na naman ang food box. Kaya nga yung iba binibenta na sa online. Okay lang. Pero, ito yung klaseng pamimigay, pantay ang tao. Mayaman, taxpayer. Middle class, taxpayer. Non-taxpayer. Mahirap, non-taxpayer. Pantay-pantay. May pagkain. Yung ibang syudad, ang yayaman sa atin, ang pinamimigay, plastic, cellophane. Akala mo may sunog. Bakit sa Maynila, food box? Alam nyo kung bakit? Malayo pa lang yung epekto ng pandemya, inabatan ko na. Bakit? 2 milyong bibig ang aasa sa kanyang pamahalaan. 700,000 families. Tayo lang sa buong Pilipinas, naka-food box, naka-prepare ang syudad. Buwan-buwan, walang tigil hanggang makarecover tayo. Tama, mali? Tayo lang sa buong Pilipinas, bilang lokal na pamahalaan, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, dang-dang libo ang halaga ng gamot, mabuhay lang yung utaw. Tayo lang sa buong Pilipinas ng lokal na pamahalaan nakapagpagawa ng COVID hospital sa Luneta. 52 days, 340 million pesos. Tayo lang sa buong Pilipinas. Ang India nagkakaubusan ng oxygen. Ang Pilipinas wala ng oxygen. Ang Maynila, ang daming oxygen. Nakabodega, tangke-tangke. At lahat ng ito't nangyayari, tayo lang ang nakapagpagawa ng mga pangarap natin sa ating mga nanay, tatay para sa kanilang apo at anak. Ospital, eskwelahan, pabahay, may pandemya pa noon. Hindi tayo nagpapigil, hindi tayo nagpaawat, hindi tayo nanisi, hindi tayo naghanap ng problema sa problema, naghanap tayo ng solusyon sa problema. At kasama ko silang gumawa noon.
Tingnan nyo, binibigyan ko pa sila ng credit. Totoo naman. I told you, I will give credit where it's due. Kasama ko sila. Nasa Nangka, nasa Wakali, nasa Kodli. Eh pag nagkakaabutan nga ng food box, pag ganyan-ganyan pa sila eh. Oh. Sure ka na sa bangko? Sigurado with BDO. Kasi sa bangko, sigurado may access ka sa cash mo. Pwedeng mag-withdraw sa over 10,000 plus Cash Agad partner stores sa buong Pilipinas. Magbangko na with BDO. Tama ba? Wow! Ngayon, lahat ng ginawa ko mali. Ang galing mo, te. Di ba? Tanong, mali ba yung ginawa ko bilang ama ng lungsod ng Maynila? Now, if it is mali, kung yun ay mali, matangos ang ilong ko, maglalakad ako sa Dagupan Extension, maglalakad ako sa Wanluna, maglalakad ako sa Tayumang kahit anong oras ng gabi. Pagbabayaran ko yun sa taong bayan. Ngayon, pagbabayaran ko yun sa taong bayan, kasama sila. Bakit? Eh, kasama ko silang gumawa nun eh. Sino nag-aproba nun? Sila. Sino ang vice mayor ko nun? Tama. Tama ba? Noon, tama. Eh, kung mali yun, sana hindi nyo inaprobahan. Ba't kayo nagre-reklamo? Nagpaboto kayo ng mayor. Ngayon, nung wala kayong ginagawa, sinisisi nyo, ibang tao. Hindi, totoo. Real talk lang naman. Basta isa lang masasabi ko. Katulad ng tanong ko sa inyo nung umpisa. Salamat sa Diyos, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Yun. Tingin ko tagumpay. Hindi ko. Tagumpay ng lahat ng gobyerno. Nabuhay ang mamamayan niya sa gitna ng dilim. Nakaraos kaming lahat dito sa lungsod ng Maynila.